Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Meron nga pala akong isi-share sa inyo mga ka-DIY. Bali, meron kaming chinek dito isang window type na Panasonic aircon mga ka-DIY. Meron naman siyang amperahe, kung napapansin nyo, naka-on na yan. Then umikot naman yung kanyang fan. Bali, okay naman mga ka-DIY. Tapos ang problema mga ka-DIY, hindi daw ito lumalamig, sabi ng customer. At kung napapansin nyo mga ka-DIY, nagbibuild yung kanyang ice. Ayan. So, pag nag-build yung ice niyan mga ka-DIY at saka hindi nawala, ibig sabihin may butas yan. So bago lang ito mga ka-DIY nawala ng preyon, nawala nito ng lamig pala. Ayan mga ka-DIY, napapansin nyo bumula yan, may butas yan mga ka-DIY sa kapilya-ary. Napapansin nyo mga ka-DIY, yan, nilagyan ko siya ng sabon. Ayan yan ang lakas ng kanyang singaw doon sa kapilya-ary, butas. Ayan, bali medyo maliit lang yan mga ka-DIY, yung yung leak. Medyo maliit lang yan. Tapos medyo kinuskos ko ng kuko, medyo lumaki yung bula. Kaya nawala yung lamig niyan. Sabi ng customer kasi medyo nawawala yung lamig. So isa yan mga ka-DIY sa palatandaan kapag humihina yung lamig, malamang may maliit na butas. Yung tinatawag nilang micro leak daw, sabi nila. Yan, micro leak nga Yan. So maliit lang na leak yan mga ka-DIY. Pero sa katagalan yan, mawawala yung preyon yan, yung ating refrigerant. So ayan mga ka-DIY, sa Panasonic na 1 HP. Ayan. So humina yung lamig, ibig sabihin kapag humina yung lamig, possible mga ka-DIY na cleaning or merong leak yung ating aircon. So ayan mga ka-DIY. So kapag mahina yung lamig, possible kasi yan mga ka-DIY na walang linis yung ating aircon. Pwede din yun. Pwede din mga ka-DIY nasa capacitor or ayaw mag-start yung ating compressor. So minsan kasi pag capacitor sira, possible na mga ka-DIY na walang lamig yan, ayaw mag-start yung compressor. So pinutol ko muna mga ka-DIY yung low side. Ayan, lalagyan natin yan mga ka-DIY ng access valve. So yun, merong lumabas na preyon pero kukunti. Ayan, may hangin siya pero kunti lang. Ibig sabihin yan mga ka-DIY, malamang mahina na yung kanyang pressure ng preyon kasi kukunti na lang doon sa loob. Ayan, merong preyon pero kukunti na lang. Kaya nagbi-build up siya ng ice. So yan, lalagyan natin access valve yan. Then lagyan natin ng pressure yan o hangin para malaman natin baka may iba pang problema. So yung kapilyari mga ka-DIY ay pinutol ko na. Ayan pwede namang hinangin yung kapilyari, pero sa akin kasi mga ka-DIY, ang gagawin ko yan, papalitan ko na lang ng kapilyari tube. So yun, pinutol ko dyan mga ka-DIY. Bale, tinanggal ko yung luma. Pagkatapos naglagay ako ng kapilyari din. Bale, siniksik ko na dyan sa butas. Then hinangin na natin. Possible kasi yan mga ka-DIY na bibira lang naman itong kapilyari mabutas. Pero sa pagkakataong ito, sa walang linis yung ating aircon, possible na magkaroon ng leak yan. Tutubuan niya ng kalawang sa ating copper, kalawang para sa copper, yung mga umido, magkakaroon niya ng leak. Yan. Sa mga may aircon dyan, so linis-linis din pag may panahon, lalo na sa tag-init. So gamit na gamit yung aircon natin. So ipapalinis nyo para gumanda yung lamig. So yan. So nilapatan ko na ng silver rod para mahinang na natin yung ating kapilyari. Ayan, bali yung ating kapilyari tube. So ayan mga ka-DIY, bali kukonekta natin doon sa kabila yan. So ako lang kasi yung tagahawak ng camera. So yung kasama ko, siya lang taga-alalay sa atin o taga katuwang natin pagka magbuhat ng aircon. Ayan. So ipipesto ko na yung dyan, yung kapilyari doon sa kabila, yung kapilyari tube natin. So kapag tandaan nyo mga ka-DIY, na kapag ayaw lumamig yung aircon, kapag ganito lang naman, mga basic lang naman o window type, pwede yan mga ka-DIY, kaya ayaw lumamig yung ating kapasitor. Kapag mahina na yung starting natin, hindi talaga start yung compressor nyan dahil nga sira yung ating kapasitor o mahina na yung resistance, mahina na yung kanyang microfarad mga ka-DIY, hindi na tumutugma doon sa microfarad. So hindi resistance mga ka-DIY kundi microfarad.
So yun ang basihan mga ka-DIY kapag ayaw lumamig dahil ayaw mag-start ng compressor. Possible na may problema sa capacitor. Possible din mga ka-DIY na ayaw lumamig yung ating aircon dahil nga mga ka-DIY ay walang linis yung kanyang evaporator. Yan, so low side natin. Bali, lagyan ko muna siya ng hangin, then ayan, tingnan ko kung may leak. So wala naman. Yan, nilagyan ko ng bula, tapos nilagyan ko ng pressure, then pinipressure ko doon gamit yung ating kapillary na nilagay. Ayan. So okay naman siya mga ka-DIY. So ang gagawin natin dyan, ikakabit na lang natin. Okay? So tara, kabit natin yan. Tatanggalin natin dyan mga ka-DIY yung dating access ng company. Yan, dahil tayo pala yung unang naka-repair nito, tatanggalin natin yung dating access, tapos lalagyan natin ng panibagong access valve. So ayan, bunutin lang natin gamit yung ating long nose para safe tayo. Tapos ayan, sinukatan ko na ng access valve yan. Sinusukatan ko na access valve para kapag sinarado natin yung aircon ay hindi matatamaan yung ating access valve. So yan, sinukatan ko muna yung tamang haba lang na kapag sinara natin yan or nilagyan natin ng cover yung ating aircon, hindi matatamaan. Pwede din naman yan mga ka-DIY na i-bend natin sa gilid para hindi matamaan ng cover. Sa ibang design kasi mga ka-DIY ng mga air condition, mga aircon natin, wala kasing lagayan ng access valve. Yung ibang na-repair natin, wala siyang lagayan. So ang ginagawa natin, binubutasan natin yan, tapos lalagyan natin sa gilid ng access valve. So importante sa paglagay ng access valve mga ka-DIY yung hindi siya matamaan ng cover kapag naka-close na o sinarado na natin. So yan, nilagay ko na yung kanyang access valve mga ka-DIY, tapos hinangin na lang natin gamit yung ating silver rod at yung ating torch. So maganda mga ka-DIY na mag-explore tayo sa repair kagaya ng mga aircon at saka refrigerator. Maliban kasi sa mga ina-upload nating mga video, yung mga washing machine lang, electric fan, TV, dapat mga ka-DIY mag-aral din tayo ng refrigeration at air condition. So madali lang naman pala mga ka-DIY kapag maggawa ng mga aircon at saka refrigeration. Basta talent po mga ka-DIY at binigyan ka ng Panginoon ng magandang kaisipan sa pagre-repair at talent na rin siguro o gift sa'yo, madali mo lang yung matutunan mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, bali tapos ko nang ilagay yung ating access valve. Diyan tayo ngayon magba-vacuum, diyan tayo maglalagay ng refrigerant, diyan tayo maglalagay ng pressure o para makita natin yung mga butas natin sa ating mga aircon. So yung ating access valve. So bago natin kargahan ng preyon yan, linisin muna natin. Gamit tayo ng pressure washer para malinisan natin yung aircon at malabas natin yung tunay na lamig niya. Kasi kapag hindi natin malinisan yan, ganyang itsura, pangit yung kalabasan ng lamig. So sinaksak mo naman dyan yung ating DIY na compressor. Yan, ang compressor na yan galing yan sa chiller. Yan ang pang lagay natin ng hangin do sa loob. Yan din na yung pang higop natin or pang vacuum natin. So sa manifold gauge, bubuksan nyo lang yung red. Yan ang unang procedure dyan mga ka-DIY pagkatapos na nating gawin yung lahat-lahat. So ilagay natin yung red na hose. Yan. Yung red na hose na yan ay na-design yan para sa high pressure. So kaya maglalagay muna tayo ng hangin o pressure dyan sa aircon, kaya nilagay natin yung red dyan. Dyan natin padadaanin yung hangin na nagmumula do sa compressor. Tapos yung pinaka-yellow naman natin na hose, ilalagay naman natin yan doon sa kung saan yung may hangin yan. No? Yan, yung may pressure, dyan natin ilalagay yan. Yan ang pinaka-neutral natin. Bale yung gagana na gauge dyan, yung sa high pressure, yung kulay pula. Ayan. So bago nyo ilagay yan, make sure mga ka-DIY na nakabukas yung inyong high side. Ayan, yung pressure yung high side natin. Ayan, so kinargaan ko siya ng hangin. Ayan, para matesting ko or maliktis ko baka meron pa siyang butas maliban doon kanina sa capillary tube natin. Kung nakapapansin nyo, tumataas yung ating gauge, ibig sabihin pumapasok na yung hangin dyan sa aircon. So kinargahan ko siya. Ayan. So 200. Tapos ibubunutin natin yung ating DIY na compressor, tapos i-lock natin yung ating manifold gauge doon sa high side. Yan. So kinargaan ko siya ng malapit mag 200 PSI. Yan, malapit sa 200 PSI yung karga ko.
Tapos gagamit tayo ng sabon ngayon or liquid. Mas maganda mga ka-DIY yung liquid gaya ng mga Joy sana. So yan lang yung source natin na makita natin kung may leak pa. Pwede naman yan yung ganyang sabon lang, okay na yan. So doon sa pinaghinangan natin kanina, wala namang butas. Yan sa mga gilid niyan mga ka-DIY, sa mga tube niya, wala namang butas, wala namang bumula. At hindi naman bumaba yung ating gauge. Kapag bumaba yung ating gauge, ibig sabihin lamang meron pa yung leak. So mga 30 minutes naming binabad yan, hindi naman bumaba. So ibig sabihin, okay naman yung ating aircon, wala siyang leak. So ngayon, pasisingawin na natin yan. Next na gagawin natin, yung pinaka gitna natin na hose, yung kulay yellow, yung pinaka neutral, ilalagay natin yan doon sa pahigop o sa low side ng ating DIY compressor. Yan ay pahigop na mga ka-DIY. Oras na yan para i-vacuum natin. Kunin natin yung ikinarga nating hangin doon sa loob. O para maging para makuha natin yung hangin sa loob ng aircon. So bago nyo ilagay yan, yung kulay blue na hose, yan sa low side na natin yan, lalagyan nyo yan ng pinakapito doon sa ating assist valve. Yan, kung napapansin nyo, nilagay na natin yung ating blue. Yung blue natin sa low side, yung neutral natin, yan yung yellow, yung pahigop. Ngayon, hihigupin na natin. Kung napapansin nyo, meron siyang pressure. Yan, may pressure pa yung kanina yung ating aircon. Yan o. Yan, buksan natin yan sa low side, tapos isasara natin doon sa kabila, sa pula. Yan, ngayon ay nakabukas na yung kulay blue natin sa low side. Tapos, yan, pinower on na natin. Then, ihigupin na yan ng ating DIY compressor. Yan. Magni-negative yan hanggang negative 30. Ayan. Kung hindi siya mag-negative 30 mga ka-DIY, na possible na merong butas din yung ating aircon. Pero kapag pinasukan na natin ang pressure at wala namang tayo nakitang leak, pwede na yan mga ka-DIY na i-vacuum niya. Diretso na natin i-vacuum yan. Possible na walang butas kapag pinasukan na natin ng high pressure. Yan yung dala natin na refrigerant mga ka-DIY, R22. Yan, base dun sa kanyang specs, yan ay R22. Kung napapansin nyo, yan sa gilid, yan, nandyan naman yung kanyang uri ng preo na ginamit. Yan, 3.5 amperes yung kanyang maximum. Tapos yung refrigerant naman natin ay R22 o R22, yan, yung ating refrigerant. So, ito, binabacuum natin hanggang mag 30 minutes. Yan, vacuum tayo ng 25 to 30 minutes. Okay na yan. So, ayan, hayaan lang muna natin na mag-vacuum. Ayan, pagkatapos mga ka-DIY ng 30 minutes, na vacuum na natin. Ayan, so hindi naman siya sumagad ng negative 30. Nasa 29 lang, negative 29. Pero dyan kasi sa gauge na ginagamit ko, hanggang negative 29 lang talaga yan. So ngayon, i-close na natin yan. Yan. Pagkatapos ng 30 minutes, i-close na natin. Para i-next na natin yung refrigerant. O kargahan na lang talaga natin ang Freon. Ayan. So naka-close na yan. Pagkatapos may close yan, bunutin na natin yung ating DIY compressor. Pagkatapos yung yellow yung mga ka-DIY, ilalagay natin yan sa tangke ng ating refrigerant o doon sa tangke natin ng Freon. Ayan. Bubuksan na natin yan, yung ating maliit na tangke. Kasi meron din tayong mga malaking tangke. Gusto ko yung maliit lang kasi pag service, mas magaan siya. Ayan. So ilalagay na natin. Ayan. Pagkatapos ilagay yung pinaka-neutral na yellow, ipaparging natin yung pula. Yung side natin yan, no? Ayan, ipaparging natin yan para lumabas yung hangin doon sa neutral natin na hose. Yan. So para lumabas yung dyan, yung hangin. Pagkatapos lumabas yung hangin yan, ipapasok na natin yung Freon. Bubuksan na natin yung low side. Yan. Yan, unti-unting karga lang. Yan. Pinapasukan natin ang standby natin. Kailangan meron tayong Freon na ipapasok bago natin i-power on yung ating aircon. Yan. So
So ipapatayo lang natin. So yun, nilipat ko doon sa kabila, pinatayo natin yung ating tangke dahil R22 yan. So nakatayo dapat yung ating tangke. So ayan mga ka-DIY, naka-off pa yan. So naka-ready na rin yung ating clamp meter para makita natin doon sa ating amperahe. Yan, tapos yung ating standby pressure ay bababa yan kapag pinawero natin yung ating aircon. Nakasaksak na yan. So yun, nagbumaba na yung kanyang gauge. Ibig sabihin, pag bumaba yan, nag-circulate na yung ating refrigerant sa loob ng aircon. So unti-unti lang natin niya kargahan. Wag natin kargahan ng diretso, yung paunti-unti lang, papitik-pitik lang. Hasta hanggang sa makuha natin mga ka-DIY yung 60 PSI natin na karga. Yan. So 60 lang yung karga niyan mga ka-DIY. Tataas din naman yan konti kapag nag-init yung panahon. Dahil kapag nakapwesto naman yan mga ka-DIY, naka-location kasi yung aircon doon sa tapat talaga ng araw. So kapag nainitan yan, tataas din yung pressure niyan. Kaya minsan mga ka-DIY, nagbabase din tayo sa panahon. Ngayon kasi mga ka-DIY, gabi namin yan kinargahan ng refrigerant. Kaya mas maganda talaga magkarga ng refrigerant kapag mga tag-init. Yung pinaka-the best mga ka-DIY, yung mga tag-init talaga, yung mga tanghali. Maganda magkarga talaga niyan, lalo sa mga 410A at saka sa R32. Maganda yung ano niya, tag-init magkarga. Yan. So unti-unti lang. Kapag ka R22 kasi, dapat yung tangke natin yan nakatayo. Tapos kapag ka 134A naman, gaya ng mga refrigerator, dapat yung tangke natin ay nakatayo. Dahil gas lang yung ipapasok natin dyan, gas. Sa ibang design kasi ng aircon, gaya ng 410A at saka R22 na design ng freon o refrigerant natin, dapat yan mga ka-DIY yung ating tangke ay nakabaliktad kasi liquid naman ang requirement nun. Yan kasi ay gas ang requirement, kaya nakatayo yung ating tangke. So ayan, unti-unti lang natin pinapasok yung ating freon, yung ating refrigerant. Ayan, unti lang kasi baka mapugok o mabulunan yung ating compressor kapag tinuloy-tuloy natin. So minsan kasi mga ka-DIY, pwede naman na mabilis mong ikarga yung freon, pwede naman yon, pero mas maganda talaga o mas maingatan natin na paunti-unti lang yung pagkarga. So ngayon mga ka-DIY ay pumalo na yung ating karga sa 60 PSI 60 PSIG. Yan, nasa 60 na siya. Malamig na yan. Yan, malamig na yan mga ka-DIY. Yung ating amperahe ay nasa 3.2 amperes, tamang-tama lang mga ka-DIY. Yung ating amperahe dito na naka-indicate ay 3.5. Doon sa pinaka-manual natin, sa amperahe natin is 3.2. So tamang-tama lang doon sa 60 PSI. Medyo tataas yan kapag tumaas yung init ng panahon, medyo tataas yung pressure niyan mga ka-DIY ng ating gauge. So hanggang 60 lang, okay na yan mga ka-DIY. Maganda na yan, 60 o 65 PSI. Maganda na yung karga ng freon yan, o maganda na yung lamig. Yan, service kami mga ka-DIY. Hapon na kasi kami pumunta dito sa resort, kaya ayan, at okay na yung lamig niyan mga ka-DIY. Ayan, marami pa yung aircon dyan mga ka-DIY. Talagang inubos ko talaga i-repair yan, yung mga aircon na nakatambak. Ayan o. So yun, ayos na itong karga. Yung karga natin is okay na. Ang gagawin natin, yan, i-power off na natin o i-close na natin yung ating low side. Pagkatapos na ma-close yung low side, tatanggalin natin yung tangke. Yan, tatanggalin natin yung ating hose doon sa tangke ng ating freon. Yan, ganun lang, napakasimple lang magkarga ng refrigerant. Ayan, so tinanggal ko na yung ating low side at takpan na natin. Ayan, so napakasimple lang mga ka-DIY mag-repair. Dagdag income ito sa atin at dagdag na rin knowledge, dagdag na rin sa ating skill. Aminin ko man mga ka-DIY na hindi ako nakapag-aral, pero dahil sa gift ng ating Panginoon o binigyan tayo ng magandang kaisipan at magandang kondisyon sa pag-iisip patungkol sa mga repair, madali na natin yan malalaman dahil nga sa gift na natin siguro galing sa ating Panginoon. Yan.
So huwag kayong magsawa mga ka-DIY na magtuklas ng mga panibagong repair. Ayan, so nilagyan pa ng dahon ng aking kaibigan doon sa pinaka-evaporator. Ayan. Nung matapos na namin mga ka-DIY, marami pang tambak dito na aircon. Ayan, bali mayroon ditong 3 na nakatambak. Meron pa doon sa kabila, 2. Isang refrigerator. Yan pa, meron pang aircon, 2 pa. Ayan, so inubos na natin yan mga ka-DIY. Inubos natin sa repair yan. Lahat yan mga ka-DIY ay na-repair natin. So salamat sa ating Panginoon kaya binigyan tayo ng magandang kaisipan at na-repair natin yan. Ayan, magandang talent. Yan si Arios Tutorial Repair. Kasama natin yan sa pagre-repair mga ka-DIY. Matindi din yan at malupit din yan technician. Hanggang dito lamang, James Tutorial. Bye-bye.